So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron daw pong bagong malakas na ebidensya na ipapakita itong Makabayan Black. Lalong-lalo na nga po itong si Tinyo. At isama mo pa itong maepal na kongresista galing Caloocan, itong buwakan ng inang tong matandang to, no? Itong si Congressman Irice, na sobrang sinungaling, na meron daw po silang ebidensya na magpapatunay na totoong sangkot daw sa maanumalyang flood control scandal ang ating presidente na si PBBM. So nakakatawa pa nga dito, no, ang sabi nga nila, ilalabas daw po nila ito sa February 3rd week, no, kung kailan nga po gaganapin yung EDSA Revolution People Power. So ayos, no. At ang nakakatawa dito mga kababayan, no, ang ebidensya daw po na to ay galing daw kay Libiste. Tangina talaga, no. So alam nyo, no, ganyan kabobo tong mga hayop na to eh. Puta, nag-file na kayo ng impeachment complaint. Hindi nyo pa kinumpleto. Dapat sinaman nyo na yan. Kasi kung totoo na merong ebidensya talaga, na merong text message, si PBBM dito nga po sa anak ni Lucas Bersamin, na si Adrian Bersamin, puta, malakas na ebidensya yan. Kasi pwedeng ipacheck po yan sa NBI. Kung totoo talaga yan. Kasi may forensic po yung NBI, di ba, yung Cybercrime Division. Ba't di nyo pinakita doon? Tapos yun, bigla kang i-Apple na, ay, papakita na lang namin ito sa EDSA Revolution. Bobo, so pakita ko yung ebidensya natin, no? So, ito, no, galing itong Rappler. So, sabi dito, ayan, pakita ko na lang dyan. Sabi dito, lawmakers say they saw messages showing Marcos knowledge in flood control kickbacks. Takina talaga. Ayos, no? So, continue natin, sabi dito, ACT Teachers Representative Antonio Titinho. So, si Titinho. O Tinyo, endorser of the dismissed impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos, said he saw communication records proving that the chief executive, si PBBM nga, no, had direct knowledge of the kickback scheme that led to the flood control corruption scandal. Puta, di ba? O, sabi pa dito. O, ito pa, may pa to, no, Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice also told Rapper he had seen the supposed messages. Tingnan ninyo, no? Kung kailan, puta, talagang bobobo talaga nito, no? Kung kailan na basura ng impeachment complaint ni PBBM, sa kanyo sinabi yan. Ano yan? O, so, sige. Ano ngayon? Ang tatangan ninyo. Nag-file na kayo ng impeachment, binasura. So, activated din 1-year ban. Hindi, mga kababayan, na tayo po para sa katotohanan tayo. Di ba? Kung totoo na meron text message at ito pa yung verified ng NBI, no, sa pagitan nga po ni Bersamin at saka ni PBBM na meron nakawa na nangyari, ipakita po yan. Pero pag ganito yung ginagawa ninyo, bobo na lang maniniwala sa inyo. Putang ilang mga tono ang tatanga. O, nag-file kayo ng impeachment. Ba't hindi nyo sinama? O, kailan lang ba nabasura yung impeachment ni PBBM? Kahapon lang. So, minadali ninyo, hindi nyo sinama to? Gago talaga. Tapos ngayon, kung kailan na basura, gagawa na naman kayo ng bagong scheme. Meron text message, no, na ito, nagpapatunay ito na magnanakaw ang presidente. Ba't di nyo sinama sa impeachment? Ewan ko, especially Makabayan Black na yan, no, tatangan yan eh. O, sige, no, ipa-impeach niyo si presidente, sino papalit, si Sara? Bas gusto nyo ba yun? Gago pala, isko ma. Ayaw ko ba? So, continue natin. Sabi pa dito, no? So, one of the accusations in the petition endorsed by Makabayan Black was that Marcos had direct personal knowledge of the modus, citing the video statement of former House Budget Chairperson Saldico and the testimony of former Department Works in Highways Roberto Bernardo, among others. Meron ba sinabi si Bernardo? Nasangkot si PBBM? Okay. So ngayon na, bali pala sa ebidensya pala ng Makabayan Black. Ang ebidensya pala nila is yung statement ni Saldico. Actually, no, mas malakas na ebidensya po yung text message kasi galing po ito kay PBBM. Ano klase utak naman? So sabi dito, there are records of communication between Undersecretary Adrian Bersamin and President Marcos from December 2024 to July 2025. This include the message dated of March 24, 2025 regarding the receipt of 8 billion delivery from Bernardo
that was relayed to the President along with the President's knowledge or reply of okay. Tino said in Filipino during the plenary session on Tuesday, February 10. So, kailan to kahapon? So, sabi dito, no, the message states that 7,122, no, delivery to me is already complete. I will finish the computation today, sabi ni Tino. Oh. Tangina talaga, no? Hindi, actually, naasar ako sa kabobohan nito, no? So, ngayon, mga kababayan, no, ang nakakatawa kasi dito. Okay. O, sige. O, ilalabas niyo yan sa anniversary ng EDSA Revolution. Tandaan ninyo, yung date din po na yan ay confirmation of charges din po ni Digong sa ICC. So, mahati yung viewer ninyo, no? Yung mga kakamping, no? Mas panonoodin siguro nila yung confirmation of charges ni Digong kaysa dyan sa kalokohan ninyong ebidensya. Ang talaga. Ang nakakatawa pa dito, yung ebidensya pa nila galing kay Libiste, na in the first place, wala namang napatunayan, nag-ingay lang. Oh, Diyos ko. Bobo lang maniniwala dito, men. Oh, sabi pa dito, continue On July 10, Bersamin conveyed that he had 2 billion delivery for the president at Narak residence in Forbes Park. That president replied, I'll inform you, Baris. So, Baris daw, no? This was, July 10, the president appears to have been received kickbacks just days before he went to Congress, where he stood before the chamber and said, have some shame. So, who exactly should be ashamed? Tangan si Tino talaga, no? So, sabi daw nito, no, bago pala magsona, no, tumanggap pala ng pera si PBBM galing kay Baris. Na itong si Baris nga po na to, si Adrian Bersamin. Tama do, Baris, di ba? A quick Google search indicated that Baris had a 1 point bin Marcos head of security. Okay. Yun pala yun yung Baris. So, Tino said that aside from Bersamin, so iba pala yun. Yung Adrian Bersamin sa Baris, iba pala yun. Tino said that aside from Bersamin, Batangas 1st District, Representative Leandro Libiste also has the copy of the record communications. The Makabayan lawmaker added that Libiste also showed the text message to Erice. Alam nyo mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, itong si Libiste, no, di ko alam kung paano niya nakuha tong text message na to. Kasi tandaan natin, no? Kasi ito yung point natin, Okay. Ewan ko ba? So, actually, no, kapag ito, peke po ito, siguro kailangan na sigurong kasuhan tong mga buwaka ng inang mga to, Sa totoo lang. Kasi sobrang paninira na to, lalo na yung i-reason na yan. So, sasabihin mo na merong ebidensya na text message, yun naman pala, ang maganda kasi dito, mga kababayan, no, kung talagang totoo yung text message niya na hawak ninyo, kumuha kayo ng kopya. Oo, i-screenshot ninyo. Kasama dun yung number nung dalawa nag-uusap. Tapos padala nyo sa NBI. Tapos dun malalaman ng NBI kung ito pa genuine o hindi. Kasi yung mga streetwise, no, kahit po naburado yung text message po na yan, kaya pong makita ng Cybercrime Division po yan. No? Kasi meron silang forensic. So, ganon. So, ngayon, kung gagawin lang nila dito, mag-iingay lang. Tingnan ninyo yung timing kung kailan nabasura yung impeachment ni PBBM saka sila nag-ingay. So ngayon nag-ingay lang sila tapos mananakot na ipapakita namin to sa EDSA People Power. So bago nyo gawin yan, pupunta kayo ng NBI. Pa-forensic ninyo kung totoo yan. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, paano kami maniniwala? Diyan ang maniniwalaan dito is yung mga bobong mga DDS. Di ba? So kasi tayo mga streetwise, sinasabi naman natin na tayo, hindi natin sinasarado. No, yung posibilidad na sangkot ang presidente at saka si Martin Romualdez. Hindi natin sinasarado yan kasi kung talaga may ebidensya dyan, tanggapin natin. Masakit man sa atin, tanggapin natin. Pero pag walang ebidensya, putang na, ano paniniwalaan natin? Tanga. Utot, hangin. Maniniwala ka sa bagay na walang ebidensya. And besides mga kababayan, no, nakailang beses na po nilang ginawa yung rally-rally po na yan. 'Di ba? Nakailang rally na po sila na hindi nagtagumpay. O ginulo na nga po nila yung Maynila, 'di ba? 'Di ba nakapag-riot na sila doon. Tapos
Dinami na nila si Amy Marcos, no? Nagsalita na nga si Amy Marcos na addict daw yung presidente na walang ebidensya. Oh. Tapos tuloy-tuloy po yung mga rally nila, no? Wala namang naniwala at hindi nagtagumpay. Tapos ngayon, mga ka-streetwise, may bago na naman silang pautot. Itong text message niya daw po kay PBBM tsaka kay Bersamin. So, alam ko ba? Ano ba? Masyado bang mabait na presidente? Hindi sila pinapatulan? Kasi, pag ganyan mga planted yung mga ebidensya, dapat inaano yan. Merong isang parte ng gobyerno na kumakastigo sa kanila. Hindi yung pinapalagpas lang po nila. Kaya namimihasa eh. 'Di ba naalala nyo, 'di ba, nung panahon ni Digong? 'Di ba kapag merong kumakalaban kay Digong, 'di ba? Oh, andyan ng ombudsman, nandiyan ng Solgen, 'di ba? Ko lang kay PBBM wala akong nakitang gano'n, no? Pero wala meron, 'di ba? Parang wala eh, no? Ewan ko lang, correct me if I'm wrong, no? Kasi namimihasa po kasi. 'Di ba? So ngayon, especially itong mga congressman na to, ito congressman to mga to, pag to napatunayan sinungaling to, dapat merong accountability. 'Di ba? Siguro mag-agree naman kayo dito, kaya namimihasa yung mga yan eh. Oh. So yun mga streetwise nyo, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa bagong ebidensya daw ng mga Makabayan Black, no, na ewan ko ba, ano ba to Makabayan Black na to, mas gusto nyo bang maging presidente si Sara? Kaysa kay PBBM? Ano klaseng utak meron to? No, si Irice, okay lang yan kasi matandang hukluban po yan, yung matandang tumandang paurong yan eh. Pero ito Makabayan Black, di ba? Talagang ididiin ninyo ang presidente para, para si Sara pumalit? So yun yun. So yun nga, so kayo po mga streetwise, so kayo po, masabi nyo nga po dito sa bagong ebidensya daw po na hawak ng Makabayan Black. So kayo ba, naniniwala ba kayo dito na meron dong text message? No, sa tingin ko, no, in the first place para sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Pero lang, kung cybercrime division po nila ito, forensic po nila ito sa NBI, yun, maniniwala ako dito. So sana ganoon ang gawin nila. Di ba? Ewan ko ba? Tanga talaga. Tangilan to mga to. So yun, no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan sa Steam Replay, so pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga streetwise, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.